Kamusta, mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa Nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ako si Joylyn. Sa panahon ngayon ng makabagong teknolohiya at saganang material na bagay, tila mas maginhawa at masagana na ang buhay kaysa dati. Pero kapag nahaharap sa mga sirang pamilya, sa pressure ng trabaho at sa isang lipunang hindi patas at walang pakialam, dumarami ang mga taong nakakaramdam sa kaibuturan nila ng kahungkagan at kalituhang hindi pa nila naranasan kailanman. Hindi nila alam kung paano takasan ang kanilang mga paghihirap o kung ano ang tamang gawin. Wala silang layunin sa buhay at wala ring direksyon para sa hinaharap. Para mapunan ang kahungkagan sa kanilang kalooban, marami ang sumunod sa masasamang kalakaran. Ang ilan ay nagpapakalulong sa pisikal na kasiyahan na dulot ng alak at droga. Ang ilan ay ginagawang manhid ang sarili sa kalayawan at pagnanasa. At ang ilan naman ay desperadong naghahangad ng pera at mga kalayawan ng laman. Pero ang mga kalayawang ito ay nagdudulot lang ng panandaliang ginhawa at hindi nagtatagal. Bumabalik din ang kahungkagan at kalituhan sa kanilang mga puso. Ito ay isang problemang hindi kayang lutasin ng kaalaman at agham. Nakalulungkot na maraming Kristiyano ang nasa ganito ring kalagayan. Araw-araw silang nananalangin, nagbabasa ng Biblia at dumadalo sa mga pagtitipon. Sa panlabas, sinusunod nila ang mga ritual ng relihiyon at mahigpit na pinanghahawakan ang Biblia. Pero sa espiritual, nakakaramdam sila ng kahungkagan at pagkaligaw. Hindi nila makita ang landas sa harapan at lalong hindi maramdaman ang presensya ng Panginoon. Maraming Kristiyano ang hindi na isasagawa ang mga turo at kautusan ng Panginoon at madalas na nabibilanggo sa paulit-ulit na pagkakasala at pagkukumpisal. Kapag nahaharap sila sa sakit, mga alitan sa pamilya, mabibigat na trabaho at iba't ibang tukso, hindi nila alam kung paano kumilos sa paraang naaayon sa mga layunin ng Panginoon at madalas manghina ang kanilang pananalig. Bagamat ang pag-alala sa biyaya at mga pagpapalang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos noon ay pansamantalang nakapagpapalakas ng kanilang pananalig, kapag muli silang humarap sa mga tunay na problema sa buhay, naliligaw pa rin sila, hindi maarok ang layunin ng Panginoon at hindi alam kung saan babaling. Kahit ang mga matatagal ng mananampalataya na ilang henerasyon ng Kristiyano ang pamilya ay nasa ganito ring kalagayan. Lalo na pagkatapos ng taong 2000, dahil hindi pa rin nasasalubong ng mga mananampalataya ang pagbabalik ng Panginoon, lalo pang lumubha ang kapanglawan sa mundo ng relihiyon at lalo pang nanlamig ang pananalig ng mga tao. Marami rin sa kanila ang nagsimulang sumunod sa masasamang kalakaran. Sinubukan nilang punan ang kahungkagan sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng paghabol sa mga sikat na tao, pagpapakasasa sa pagkain, pagkalulong sa mga online game, labis na pag-inom, pagsusugal at paggamit ng droga, namumuhay sa katiwalian araw-araw at hindi makalaya mula sa kasalanan. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay sa kanya, ay hindi mauuhaw magpakailanman." Makikita natin mula sa mga salita ng Panginoong Hesus na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi kailangan niya ang panustos mula sa mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na panustos at pamumuno ng mga salita ng Diyos, maaaring mamuhay ang sangkatauhan sa ilalim ng kanyang mga pagpapala at paggabay. Sa presensya lamang ng Diyos tayo makakataka sa buhay na puno ng kahungkagan at makakaiwas sa tukso at kasalanan. Tanging ang mga salita ng Diyos ang makapagbibigay ng mga pangangailangan ng ating mga puso.
Tinitiyak na ang ating mga puso ay hindi na magugutom o mauuhaw at hindi na makakaramdam ng kahungkagan, pagkaligaw o pagkalito. Sa panustos ng mga salita ng Diyos, hindi na hinahangad ng mga tao ang makamundong kalayawan at mga bagay na nakagigising ng pandama para gawing manhid ang kanilang espiritu at palipasin ang kanilang mga araw na hungkag. Sa halip, ang kanilang mga puso ay napupuno ng tamis. Tanging ang mga salita ng Diyos ang makalulutas sa lahat ng problemang kinakaharap natin, makakaakay sa atin palabas sa bawat kagipitan at makapagpapalaya sa atin mula sa pang-aalipin ng kasalanan. Tanging ang kanyang mga salita ang makapagpapakita sa atin ng direksyon sa buhay. Kamakailan, binisita ng aming mga reporter ang 2 iglesia sa New York at Pennsylvania. Susunod, sundan natin ang aming mga kamera para maranasan ang buhay iglesia ng mga lokal na Kristiyano at pakinggan kung paano nila natagpuan ang tubig ng buhay at tumanggap ng sustansya para sa kanilang mga puso. Hello everyone, my name is Aurea Rios. Hello sa lahat. Ang pangalan ko ay Aurea Rios. Nag-uulat ako mula sa Estados Unidos. Ngayong hapon, nagtitipon dito sa Pennsylvania ang mga kapatid mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Aawit sila ng mga himno ng papuri at magbabasa ng mga salita ng Diyos ng sama-sama at magbabahagi ng mga patotoo ng kung paano binago ng Diyos ang buhay nila. Kaya, samahan natin sila sa napakaganda at masiglang buhay iglesia na ito. Noong ika-4 ng Oktubre, Eastern Standard Time, nagtipon ang mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Pennsylvania para magbasa ng mga salita ng Diyos, magbahagi ng kanilang mga karanasan, at umawit ng mga himno para purihin ang Diyos. Nagsimula ang pagtitipon sa isang mapagmahal na atmosfera. Good afternoon, brothers and sisters. Magandang hapon mga kapatid. Ako si Sister Alicia. Face-to-face. Salamat sa pagpunta ninyo sa ating harapang pagbabahaginan. Kung naririnig ninyo ako, maaari ba kayong pumalakpak? Tumahimik ang mga Kristiyano para magdasal at sama-samang umawit ng himno. Nagsasaya at nagpupuri sa Diyos ang buong daigdig. Habang nasa pagtitipon, nanood ang mga Kristiyano ng isang pelikulang ginawa ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang pagtagpo sa Panginoon sa panahon ng mga kalamidad. Nanalo ang pelikulang ito ng 3 parangal sa 9 Toronto International Nollywood Film Festival, kabilang ang Best Faith-Based Film. Sa pamamagitan ng karanasan ng bida sa paghahanap sa tunay na daan sa gitna ng mga kalamidad, inilalantad ng pelikula na nagsimula na ang malalaking kalamidad na ipinropesiya sa Biblia, na nasa gitna na tayo ng mga ito, at sa pamamagitan lamang ng aktibong paghahanap sa gawain ng Diyos at pagsalubong sa Panginoon tayo makaliligtas sa mga ito. Simula ng umpisahan ng Diyos ang paggawa't pagsasalita noong 1991. Palagi nang kasama ng mga sumusunod sa Diyos sa mga salita ng Diyos. Patuloy na gumagabay sa kanila ang mga salita niya. At ang kanilang paglago, mga pagbabago at mga pakinabang ay resulta ng pagtustos at paggabay ng mga salita niya. Amen. Kung hindi naging tao ang Diyos para personal na gumawa at magsalita, hindi natin makukuha ang mga pakinabang. Kundi dahil sa paggawa at pagsasalita ng Diyos na nagkatawang tao, walang sino man sa atin ang makakaligtas sa mga kalamidad.
walang sino man sa atin ang maliligtas. Napakabuti pa rin ng Panginoon sa atin. Tama. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sa mga taong ito, ng pangangaral at paggampan ng tungkulin ko, nakaranas ako ng ilang malaking kalamidad. At aktwal kong nakitang nangyari ang mga ito. Sa tuwing nararanasan kong mga bagay na to, masaya ako na tinanggap ko ang makapangyarihang Diyos. Amen. Lumago ang pananalig ko sa Diyos. At nakumpirma ko na ang pagparito niya para gumawa bago ang mga kalamidad at pag-akay sa mga hinirang sa panahon ng mga kalamidad ay kailangan. Amen. At napakahalaga. Amen. Napakalaki ng kahalagahan. Amen. Salamat sa Panginoon. Higit pa sa langit, ang mga kaisipan ng Diyos, hindi ito maaarok ng tao. Pero praktikal din ang mga ito. Tanging ang Diyos ang nagmamalasakit at nag-iisip para sa sangkatauhan. Amen. Labis kong naramdaman na sobrang mahal ng Diyos ang tao. Na napakadakila ng pagmamahal niya. Amen. Napakalaki ng biyaya ng Diyos. Amen. 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 Pagkatapos ng pelikula, ibinahagi ng mga Kristiyano ang kanilang mga damdamin at pagkaunawa. Napagtanto nila kung gaano talaga kahalaga ang pag-aralan ang mga salita ng Diyos at makibahagi sa buhay iglesia. Isa akong bagong membro sa iglesia. Tunay akong naniniwala na ang mga sakuna ay lalong dumadalas at tumitindi. Kaya nagpasya akong bumaling sa Diyos para sa direksyon na talagang kailangan ko. Para makaligtas sa mga sakuna at magkamit ng kaligtasan, sa pagkaunawa ko, kailangan nating basahin ang salita ng Diyos at pakinggan ang katotohanan at makikilala siya ng kanyang mga tupa. Tayo ay hahatulan niya. Para makaligtas, dapat malalim nating pagnilayan ang ugat ng ating kasalanan para tayo ay madalisay at mapabanal. Amen. Amen. That's right. Amen. Of reading and learning from Almighty God's Word. Nagbabasa ako ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Authority, they hold. Talagang may autoridad at malaking kapangyarihan ang mga ito. Talagang tumatagos sa puso ko. Para bang kinakausap ka niya. It strengthens me. Pinalalakas ako ng kanyang mga salita at tinutulungan akong makilala ang sarili ko. At gusto kong magbago at magpasako. Hindi ko ito kayang gawin ng mag-isa. Dapat nating sundin ang kalooban ng Diyos. Gusto ko lang magbahagi ng isang karanasan. Napakatagal ko nang sinusubukan na tumigil sa paninigarilyo. Mga 25 taon na. Pero sa pamamagitan ng pagsasagawa ng salita ng Diyos, sa wakas ay malaya na ako sa paninigarilyo. Napakahirap nito, pero dapat kang magpasakop at magsagawa nito. I feel that having Nadarama ko na ang aktibong buhay iglesia ay napakahalaga. Kapag binabasa at pinakikinggan natin ang mga salita ng Diyos, iyon ang tinapay ng ating buhay, ang ating pagkain sa araw-araw. Ang panunood ng mga video ay nagpapalalim sa ating pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. Ang pag-awit ng mga himno ay ang paraan natin ng pagpupuri at pagluwalhati sa makapangyarihang Diyos. Kapag ginagawa natin ang mga tungkulin natin, ipinapakita natin sa Diyos na pinapahalagahan natin siya at pinapahalagahan na hinirang niya tayo. Nais natin siyang suklian at ibalik ang kanyang mga tupa. Pero ang pinakamahalaga,
Tulad ng sinabi ni Sister Oria, ay ang pagbabahaginan. Kapag dumadalo ka sa harapang pagbabahaginan, maaari mong ibahagi ang iyong mga kahirapan at mga karanasan sa buhay o ang matatagumpay mong patotoo. Ang ilang kapatid ay kimi at hindi nagbabahagi dahil hindi sila sigurado kung paano. Pero kapag naririnig nilang nagbabahagi ka ng karanasan mo, makakaramdam sila ng kaliwanagan at mapapalakas ang kanilang loob. At makakatulong ito na bigyan sila ng tapang na sabihin ang sarili nilang mga karanasan. Ang pinakamahalaga ay na lumago tayo mula sa isa't isa. Amen. Tulad ng sinabi ni Sister Ana, ang mga salita ng Diyos ang tinapay ng buhay para sa mga Kristiyano. Umakyat sa entablado ang mga Kristiyano para bigkasin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Almighty God says, Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa pagkakataong ito, pumaparito ang Diyos upang gumawa ng gawain, hindi sa espiritual na katawan, kundi sa isang napaka-ordinaryong katawan. Bukod dito, ito ang katawan ng ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos, at ito rin ang katawan kung saan bumabalik ang Diyos sa katawang tao. Isa itong napaka-ordinaryong katawang tao. Kung titingnan siya, wala kang makikitang anumang nagpapabukod tangi sa kanya sa iba. Ngunit maaari kang magkamit mula sa kanya ng mga katotohanang hindi pa narinig dati. Itong hamak na katawang taong ito lang, ang pagsasakatawan ng lahat ng salita ng Diyos ng katotohanan, ang tagapagdala ng gawain ng Diyos sa mga huling araw, at ang pagpapahayag kung saan nauunawaan ng tao ang buong disposisyon ng Diyos. Hindi mo ba lubhang ninanais na makita ang Diyos na nasa langit? Hindi mo ba lubhang ninanais na maunawaan ang Diyos na nasa langit? Hindi mo ba lubhang ninanais na makita ang hantungan ng sangkatauhan? Sasabihin niya sa iyo ang lahat ng lihim na ito, mga lihim na wala pang taong nakapagsabi sa iyo, at sasabihin din niya sa iyo ang mga katotohanang hindi mo nauunawaan. Almighty God says, Sabi ng makapangyarihang Diyos, kahit na ang nakikita ng tao ngayon ay isang Diyos na katulad ng tao, isang Diyos na mayroong ilong at dalawang mata, at isang labis na hindi kapansin-pansing Diyos. Sa huli, ipakikita sa inyo ng Diyos na kung hindi umiral ang taong ito, sasailalim ang langit at ang lupa sa napakatinding pagbabago. Kung hindi umiral ang taong ito, magdidilim ang kalangitan, masasadlak sa kaguluhan ang lupa, at mamumuhay ang buong sangkatauhan sa gitna ng tagutom at mga salot. Ipakikita niya sa inyo na kung hindi pumarito ang Diyos na nagkatawang tao ng mga huling araw upang iligtas kayo, matagal na sanang winasak ng Diyos ang buong sangkatauhan sa impyerno. Kung hindi umiral ang katawang taong ito, magiging mga pangunahing makasalanan kayo magpakailanman at magiging mga bangkay kayo habang panahon. Dapat ninyong malaman na kung hindi umiral ang katawang taong ito, magiging imposible para sa sangkatauhan na matakasan ng isang malaking kalamidad at magiging imposible para dito na makatakas sa mas matinding kaparusahang ipapato ng Diyos sa sangkatauhan sa mga huling araw. Kung hindi isinilang ang karaniwang katawang taong ito, lahat sana kayo ay nasa kalagayan kung saan nagsusumamo kayo para sa buhay ng walang kakayahang mamuhay at magmakaawa para sa kamatayan ng hindi namamatay. Kung hindi umiral ang katawang taong ito, hindi ninyo makakamit ang katotohanan at makakapunta sa harap ng trono ng Diyos ngayon, kundi sa halip, parurusahan kayo ng Diyos dahil sa mabibigat ninyong kasalanan. Alam ba ninyong kung hindi dahil sa pagbabalik sa katawang tao ng Diyos, walang magkakaroon ng pagkakataon sa kaligtasan, at kung hindi dahil sa pagparito ng katawang taong ito, matagal na sanang tinapos ng Diyos ang lumang kapanahunan? Dahil dito,
Tatanggihan pa rin ba ninyo ang ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos? Yamang napakalalaking pakinabang ang matatamo ninyo sa karaniwang taong ito. Bakit hindi ninyo siya malugod na tatanggapin? Amen. Malayang ibinahagi ng mga Kristiyano sa Pennsylvania ang kanilang pagkaunawa at mga natamo. Pinalakas nila ang loob ng isa't isa, lumago mula sa mga karanasan ng bawat isa, at inabangan ang kanilang susunod na pagtitipon. Ang buhay iglesia sa bagong kapanahunan ay puno ng patuloy na panustos at pagdidilig ng mga salita ng Diyos. Habang kinakain, iniinom, at dinaranas ng mga Kristiyano ang mga salita ng Diyos, ang kanilang mga puso ay nakakatanggap ng sustansya at natutustusan. Unti-unti nilang nauunawaan ang ilang katotohanan at lumalago ang kanilang espiritual na buhay. Lalong tumitibay ang kanilang pananalig at lalo nilang nararamdaman na tunay na kayang baguhin at iligtas ng mga salita ng Diyos ang mga tao. Ngayon, ibaling naman natin ang ating mga kamera sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa New York State at pakinggan kung ano ang naranasan at natamo ng mga Kristiyano roon. Hi everyone! Hi! Welcome! My Hi name sa is lahat. Dorian and I am Maligayang so pagdating. excited to welcome you all Ang here pangalan to ko ay our Dorian Queens location at of the nasasabik Church akong of salubungin Almighty kayo God. sa aming We're lokasyon sa here in Queens Flushing, Queens, ng ang New York Iglesia City. ng Makapangyarihang You know, Diyos. we're right here. Now, Itinayo this ang magandang building was gusaling ito constructed in noong 1920. So it's beautiful Inaanyayahan inside namin and ang lahat sa outside. aming lokasyon sa Come together Queens for our gatherings ng and ang our Iglesia ng fellowship, Makapangyarihang and we invite Diyos everyone to come to para our mabasa Queens natin ang location mga of the salita Church ng of Diyos Almighty God, so we can at eat and mapuri at drink masamba God's siya ng words together sama-sama. and praise Amen. and worship Almighty God. Amen. Sa kanilang buhay iglesia, binigkas ng mga Kristiyano ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Malayang ibinahagi ang kanilang mga patutuong batay sa karanasan. Nanood ng mga video ng mga patutuong batay sa karanasan mula sa iba't ibang bansa. At pagkatapos, ay pinuri ang makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng mga awit at saya. Pagkatapos, ibinahagi ni Brother Ja ang kanyang karanasan sa pagtanggap sa makapangyarihang Diyos. Ilang taon na ang nakalipas. Labis siyang nagdalamhati matapos pumanaw ang kanyang mga lolo't lola. Kaya nagsimula siyang manigarilyo, uminom, at pumunta sa mga party para gawing manhid ang sarili. Kalaunan, nagsimula siyang maglaro ng basketball sa pag-asang maipagmamalaki siya ng kanyang pamilya. Pero dahil sa isang di inaasahang injury, hindi na siya nakapaglaro sa court. Pagkatapos, ay sinubukan niyang mag-aral at magsimula ng negosyo. Pero walang nagtagumpay sa mga ito. Muli siyang nalumbay at nasiraan ng loob. Hindi mahanap ang direksyon sa buhay. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kahungkagan at kawalan ng direksyon. Pinag-isipan niya ang kahulugan ng buhay at nagtaka kung bakit palagi siyang nakararanas ng mga balakid at kabiguan. Pero wala siyang natagpuang mga sagot. Isang araw, may napanood siyang video online na nagpapakita ng mga eksena sa impyerno at lubos itong nakaantig sa kanya. Nalito ako dahil tinatalakay niya ang lahat ng kasalanang ginawa niya. Kung paanong naninigarilyo siya at gumawa ng lahat ng uri ng masasamang bagay. At bigla kong naisip na nagawa ko ang lahat ng sinabi niya. Kaya naisip ko, doon ba ako papunta? Takot na takot ako. Nagsimula akong humagulgol habang nagdarasal. At iyon ang unang beses na nanalangin ako sa Diyos. Hindi pa ako kailanman nagdasal sa Diyos. Noong oras na iyon, iyak ako ng iyak. At sinabi ko sa Kanya, pakiusap, patawarin mo ako. Ayokong mapunta sa impyerno. Patawarin mo ako at ang aking pamilya sa lahat ng maling bagay na nagawa namin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula akong mag-isip. Siguro dapat na akong magsimulang magsimba at subukang baguhin ang sarili ko. Kaya, nagsimba si Brother Ja. Pero pagkatapos dumalo sa mga pagtitipon,
magbasa ng Biblia, manalangin, at mabinyagan, ganoon pa rin ang pakiramdam niya. Walang pagbabago. Kalaunan, tumigil siya sa pagsisimba at nagbasa na lang ng Biblia sa bahay. Noong Disyembre 2024, dumating sa kanya ang pagpapala ng Diyos nang anyayahan siya ng isang Chinese sister sa isang online na pagbabahaginan. Pagkatapos ng unang paksa, lubos akong naantig. Kakaiba talaga, bago ito. Palagi kong iniisip na ang Diyos ay nasa kalangitan lang. Binabantayan tayo, at hindi kailanman babalik sa lupa. Nang makita ko ang larawan ng Panginoong Hesus, naisip ko, paanong pumarito siyang muli? Kaya nalito ako sa lahat ng iyon, hanggang sa tinalakay nila kung paano nagkakatawang tao ang kanyang espiritu, at ang tunay na kahulugan ng ang anak ng tao sa Biblia. At talagang naintriga ako. Sabi ko, wow, kaya palang bumaba ng Diyos dito? Pwede siyang maparito? At sabi nila, oo. At dahil doon, ginusto kong magpatuloy sa pag-aaral. Pero hindi ko talaga ito tinanggap noong narinig kong nagbalik na siya dahil natakot ako masyado. Kaya naisip ko, ibig sabihin, nakita niya lahat ng ginawa ko. Ibig sabihin, malaking problema to. Kaya nag-alala ako tungkol doon. Isang araw, nagbabasa ako ng isang sipi ng salita ng Diyos dahil palagi kong tinatanong ang sarili ko, bakit kinailangan kong harapin ang lahat ng balakid at kabiguang iyon sa buhay? Kung talagang nagbalik na ang Diyos, dapat masabi niya sa akin kung bakit ako humarap sa napakaraming paghihirap at kung bakit hindi ko makuha ang gusto ko. At may isang sipi talaga ng mga salita ng Diyos tungkol dito. Hahanapin ko lang. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ipagpalagay nang ang isang tao ay naniniwala lamang sa kapalaran kahit malalim ang nararamdaman niya rito. Ngunit hindi niya roon malaman at makilala ang kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha sa kapalaran ng mga tao. Hindi makapagpasakop at matanggap ito. Sa ganoong kaso, ang buhay niya ay magiging isang trahedya. Isinabuhay pa rin ito ng walang saysay, naging isang kahungkagan ito. Hindi pa rin niya magagawang magpasailalim sa kapamahalaan ng lumikha upang maging isang nilikhang tao sa totoong kahulugan ng termino at anihin ang pagkilala ng lumikha. Ang isang taong tunay na nakakaalam at nakakaranas sa kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha ay dapat nasa isang positibong kalagayan, hindi sa isang kalagayan na negatibo o wala nang magawa. Kasabay ng pagkilala na ang lahat ng bagay ay itinadhana, nagtataglay siya sa kanyang puso ng isang tumpak na kahulugan ng buhay at kapalaran, na ang buong buhay ng tao ay nasa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha. Kapag nilingon niya ang daan na kanyang tinahak, kapag ginunita niya ang bawat yugto ng paglalakbay niya sa buhay, makikita niya na sa bawat hakbang, mahirap man o madali ang kanyang paglalakbay, ginagabayan ng Diyos ang landas niya, isinasaayos ito para sa kanya. Nauunawaan niya na ito ang masusing pagpaplano ng Diyos. Gayon din ang kanyang maiingat na mga pagsasaayos, ang umakay sa kanya, nang hindi niya nalalaman tungo sa kasalukuyan. Napagtanto niya na ang magawang tanggapin ang kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha, ang tanggapin ang kanyang pagliligtas, ang pinakadakilang biyaya sa buhay ng isang tao. Kung may negatibong saloobin ng isang tao sa kapalaran, pinapatunayan nito na nilalabanan niya ang lahat ng bagay na isinaayos ng Diyos para sa kanya, na wala siyang mapagpasakop na saloobin. Kung ang isang tao ay may positibong saloobin sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos sa kapalaran ng tao, kapag nagbalik tanaw siya sa kanyang paglalakbay, kapag tunay niyang nararanasan ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, mas tunay niyang nanaisin na magpasakop sa lahat ng isinasaayos ng Diyos. At magkakaroon siya ng masigit na determinasyon at pananalig na hayaan ang Diyos na pamatnugutan ang kanyang kapalaran at hindi na magrebelde laban sa Diyos. Ito ay dahil nakikita niya na kapag hindi alam ng mga tao kung tungkol saan ang kapalaran o kapag hindi nila nauunawaan ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, sutil lang silang gumagapang at nangangapa sa hamog
At masyadong mahirap ang paglalakbay na iyon at nagdudulot ito ng masyadong pasakit sa puso. Kaya kapag napagtanto ng mga tao na ang Diyos ay may kataas-taasang kapangyarihan sa kapalaran ng tao, pinipili ng matatalino na alamin at tanggapin ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at magpaalam sa masasakit na araw ng pagsubok na bumuo ng isang mabuting buhay gamit ang sarili nilang mga kamay. Sa halip na patuloy na makipagbuno laban sa kapalaran at hangarin ang mga di umano'y mga layon sa buhay sa sarili nilang paraan. Kapag walang Diyos ang isang tao, kapag hindi niya makita ang Diyos, kapag hindi niya tunay at malinaw na malaman ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, ang araw-araw ay walang kabuluhan, walang halaga, at di mailarawan ang sakit. Nasaan man ang isang tao, at anuman ang kanyang trabaho, ang paraan niya para manatiling buhay at ang mga layong hinahangad niya ay walang ibang idinudulot sa kanya, kundi walang katapusang pasakit sa puso at pasakit na hindi mapangibabawan, na hindi niya makayanang lingunin. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha, pagpapasakop sa kanyang mga pamamatnugot at pagsasaayos, at paghahangad na matamo ang tunay na buhay ng tao, sakalang unti-unting makakalaya ang isang tao mula sa lahat ng pasakit sa puso at pighati, at unti-unting maiwawaksi sa sarili niya ang lahat ng kahungkagan ng buhay ng tao. Nang mabasa ko ang siping iyon, pakiramdam ko, buong buhay ko ang nakasulat doon, dahil ganoon ako. Ganoon ang paraan ng pamumuhay ko. Sinusubukan kong kontrolin ang kapalaran ko gamit ang sarili kong mga kamay, at ginawa ang mga bagay sa sarili kong paraan, at tumanggi akong tanggapin ang isinaayos ng Diyos. Doon ko naunawaan kung bakit ako dumaranas ng napakaraming pagdurusa at mga balakid. Sa pagbabalik tanaw, ginagabayan ng Diyos ang bawat hakbang ko. Kung hindi ko naranasan ang mga bagay na iyon, wala sana ako ngayon dito. Malamang ay naroon pa rin ako. Inahabol at ginagawa ang gusto kong gawin. Nakikita ko ang mga layunin ng Diyos sa lahat ng paghihirap at pasakit ko. Dahil doon, ay tunay akong naniwala na ang makapangyarihang Diyos ay dumating na at ginagawa ang gawain ng paghatol. Tapos na ang pagbabahagi ko. Amen. Lubos na naantig ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ang puso ni Brother Ja. Naunawaan niya ang layunin ng Diyos at sa wakas ay nalutas ang dati niyang kalituhan. Sa pagdidilig ng mga salita ng Diyos, lalong napuspos ang puso ni Brother Ja. At sa pamamagitan ng pag-alo at pagpapalakas loob ng mga salita ng Diyos, natagpuan niya ang kanyang direksyon sa buhay. And that's also revealing Almighty God's Isang word. Kristiyanong nagngangalang Dorian din ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa paghahanap sa tunay na daan. You know what I mean? So again, Simula noong 2005, sinusubukan na ni Dorian na hanapin ang gawain ng banal na espiritu. Nagpunta siya sa maraming relihiyosong simbahan, once again, it pero lahat ay walang naging saysay. Madalas din siyang magtaka. Bakit patuloy na nagkakasala ang mga tao kahit na ginawa na ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagtubos? Ang mga taong madalas magkasala ay tunay bang makapapasok sa kaharian ng langit? Noong Agosto 2025, dumalo siya sa isang online na pagbabahaginan at narinig ang mabuting balita na nagbalik na ang Panginoong Hesus. Nagbasa siya ng maraming salita ng makapangyarihang Diyos at sa wakas ay natagpuan ang mga sagot. Almighty God's words, it revealed so much. Isiniwalat na ng makapangyarihang Diyos ang napakaraming katotohanan, maging ang ating mga tiwaling disposisyon. Alam kong mayroon tayong makasalanang kalikasan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating maligtas at manampalataya kay Hesukristo bilang tagapagligtas. At natatandaan kong iniisip na, bueno, paano mo malalaman na sa kaharian ng langit ka pupunta? Dahil kung ganoon, lahat tayo ay pupunta roon. Pero talaga bang papapasukin tayo ng Panginoon? Dahil kung kaya pa rin nating maghimagsik laban sa Kanya at magkasala laban sa Kanya, bakit niya tayo papapasukin sa kaharian ng langit? Iyon ay isang bagay na palaging nasa isip ko.
Ang Diyos ay banal at matuwid. Paano tayo papapasukin ng Diyos sa kanyang kaharian kung hindi tayo dumaan sa proseso ng pagdadalisay na iyon? Takot tayo sa paghatol dahil sa mga nakasisirang puring kasalanan na ibubunyag nito. Pero isa itong kinakailangang hakbang. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ni Dorian ang kahalagahan ng gawain ng paghatol ng Diyos. Napagtanto niya na ang tiwaling sangkatauhan ay malilinis lamang sa pamamagitan ng pagdanas ng paghatol at saka lamang sila kikilalanin ng Diyos at makakapasok sa kanyang kaharian. Bigla, naging malinaw ang lahat. Kasabay nito, naisip ko, wow, talagang nagbalik na ang Panginoon. Ngayon, matatanggap mo na ang katunayang ito. Napakamaluwalhating balita. Talagang dumating na siya. Sa wakas, may paraan na para malutas ang mga tiwaling disposisyon na dahilan ng pagkakasala natin. At sa tingin ko, doon ko natagpuan ang kapayapaan. Medyo nabunutan ako ng tinik doon. Dahil parang, okay, hindi na ako alipin ng kasalanan o nagagapos ni Satanas. Ika nga ng mga tao, kalagin ang tanikala. Sino mang nakarinig na ng Ebanghelyo ay maririnig ang kalagin ang tanikala. Sa wakas ay nakalag na ang tanikala at wala nang kapangyarihan sa iyo si Satanas, kung saan maaari ka nang maging tunay na malaya para magpasakop sa Diyos. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo kakayanin. Gayunman ay kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Mula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos, nakilala ni Dorian na ito ang pagdating ng Espiritu ng katotohanan. Wala talagang sinuman, gaano man naliwanagan ng banal na Espiritu, ang makakapagsalita ng ganoon. Hindi mo maikakaila ang kapangyarihan at autoridad sa mga salitang iyon. Lalo na kapag inilalantad ng mga ito ang pinakailalim na bahagi ng iyong puso at mga bagay na hindi mo pa naibabahagi kailanman. Kung ang mga salitang ito ay hindi mula sa Diyos, paano mailalantad ang mga bagay na iyon? Maliban sa Diyos, sino pa ba ang nakakaalam ng ating mga puso? Napakaraming bagay na ang inilantad ng mga salita ng Diyos. Naisip ko, bakit ako nagpapaliban? O bakit ko isinasantabi ang mga bagay na ayaw kong harapin o tugunan pa nga sa ngayon? Dati, akala ko, masasamang ugali lang ang mga ito. Hindi ko kailanman napagtanto na lahat ito ay mga satanikong disposisyon, bahagi ng mga pakana ni Satanas. Kaya doon ko talaga napagtanto, wow, ang dami ko pa palang kailangang alpasan. Napagtanto kong maraming aral na kailangan kong matutuhan. Mayroon tayong mga kuro-kuro at imahinasyon, pero nanilinaw ito ng ilang sipi lang ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Malinaw na siya ang nagbalik na Panginoong Hesus. Siguradong sigurado ako na ipinapahayag niya ang katotohanan at naparito siya para ibigay sa atin ang katotohanan. Sa mga salita ng makapangyarihang Diyos, natagpuan ni Dorian ang landas para makalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Natiyak niya na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus at sa wakas ay nasalubong niya ang Panginoon. Sa huli, nagbahagi siya ng 2 sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos sa lahat. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang Diyos at ang tao ay hindi maaaring banggitin ng magkapantay. Ang kanyang diwa at kanyang gawain ay pinakamahirap na maarok at maintindihan ng tao. Kung hindi personal na ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain at sinasambit ang kanyang mga salita sa gitna ng sangkatauhan, kung gayon, anuman ang mangyari, hindi mauunawaan ng tao ang mga layunin ng Diyos kailanman. Kaya nga, kahit yaong mga naglaan na ng kanilang buong buhay sa Diyos, ay hindi matatanggap ang kanyang pagsang-ayon. Kung hindi sinimula ng Diyos ang kanyang gawain, gaano man kahusay gumawa ang tao, mababaliwala ang lahat ng iyon, dahil ang mga iniisip ng Diyos
ay laging magiging mas mataas kaysa mga iniisip ng tao at ang karunungan ng Diyos ay hindi maaarok ng sinumang tao. Ngayon, gumawa ang Diyos ng bagong gawain. Maaaring hindi mo magawang tanggapin ang mga salitang ito at maaaring tila hindi pangkaraniwan ang mga ito sa iyo, ngunit ang ipapayo ko sa iyo ay huwag ilantad ang iyong naturalesa sa ngayon, sapagkat yaon lamang mga tunay na nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sa harap ng Diyos ang maaaring magkamit ng katotohanan, at yaon lamang mga tunay na deboto ang maliliwanagan at magagabayan niya. Amen. Naantig ang mga Kristiyano sa mga tunay na karanasan at pagkaunawa na ito. Sama-sama silang umawit at sumayaw para purihin ang makapangyarihang Diyos. Pinupuri siya sa pagdadala ng kaligtasan ng mga huling araw. Ang kanilang mga tuyot na puso ay nakatanggap ng sustansya mula sa mga salita ng Diyos. Matapos ang mga pagtitipon, kinapanayam ng aming mga tagapag-ulat ang mga Kristiyano mula sa Pennsylvania at New York. Well, welcome to the family, Brother Juan. Maligayang pagdating sa pamilya, Brother Juan. Paano mo natiyak na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus? Sa pamamagitan ng kanyang mga salitang may otoridad. Sa tuwing binabasa ko ang mga ito, may nakakamit ako. Napakarami kong natutuhan tungkol sa aking sarili, tungkol sa aking tiwaling disposisyon, na hindi ko kailanman alam na mayroon pala ako. At talagang may autoridad ang mga salitang ito. Labis akong pinagpala na natagpuan ko ang makapangyarihang Diyos. Napakapalad ko na nasa henerasyong ito ako, dahil ang mga dating henerasyon ay hindi natutuhan ang mga bagong katotohanan ito. Hindi na ako nagsisimba mula noong 10 taong gulang ako. Alam ko na sa Katolisismo, lahat ay parang ritual. Lahat ay paulit-ulit lang. Wala ka talagang natututuhan. Sinasabi lang nila sa iyo kung ano ang gagawin at kung paano at iba pa. Ang pananampalataya sa makapangyarihang Diyos ay ibang-iba. Labis na nakapagpapakumbaba. Pwede kang mag-online para gumawa ng mga tungkulin. May mga video, libu-libong himno. Walang iglesyang tulad nito. Tinutulungan ka rito ng lahat. Kung may tanong ako, tinatawagan ko ang isang kapatid at nariyan sila para sumagot na hindi ko kailanman naranasan noon. Napakagandang karanasan nito at binago nito ang buong buhay ko sa positibong direksyon. My name is Alicia Radford. Ang pangalan ko ay Alicia Radford. Nakatira ako sa Bethlehem, Pennsylvania. At membro na ako ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos mula noong Hulyo ng 2024. Sister Alicia, sa proseso ng pagtanggap mo sa makapangyarihang Diyos, may naranasan ka bang anumang espesyal? Mayroon. Kaya nakaranas ako ng malalim na kapayapaan sa kalooban. Masasabi ko sa iyo na mula nang sumali ako sa iglesia, sinimulan ko nang makilala ang aking sarili dahil nagbabasa ako ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at talagang natututuhang kilalanin ang aking sarili at kung paano gumagawa ang banal na Espiritu sa atin para baguhin ang ating disposisyon. Ang buhay ko ay nakasentro sa pananampalataya sa makapangyarihang Diyos at una iyon sa buhay ko. Hindi ko na iniisip ang mga pagnanais ng laman. Sa pangkalahatan, nagbago ang buhay ko. Unti-unting nagbago ang disposisyon ko. At Sister Alicia, sa ngayon, anong pinakamalaking pagbabago o pakinabang ang naranasan mo mula sa pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at pagsunod sa Kanya? Oo, ang pinakamalaking pagbabago sa akin, tulad ng sinabi ko, ay ang pagkalinis ng aking tiwaling disposisyon. Sa pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, nararamdaman kong gumagawa sa akin ang banal na Espiritu. Nagbago na ang buhay ko. Lahat ay positibo. At mahal na mahal ko ang napakagandang pamilyang ito sa iglesia. Inaabangan ko ang bawat pagtitipon. Alam nyo, nag-host ako. Nakakakilala ako ng mga kapatid na napakabuti. Kaya purihin ang Diyos. Kaya, kaninong karanasan ngayon ang tunay na nakaantig sa puso mo? Ang patotoo ni Brother Ja ang talagang nakaantig sa puso ko.
Dahil pareho kaming lalaki, nakikita ko ang sarili ko at nauunawaan ko ang kanyang patotoo. Hindi ko masasabing parehong-pareho, pero may katulad akong karanasan. Itinuturo sa atin ng makapangyarihang Diyos na magdurusa tayo at makararanas ng iba't ibang uri ng bagay, mga balakid at mga pagsubok. Pero maaari tayong lumago mula sa mga kapighatiang ito. Amen. Brother, dati, nananampalataya ka rin sa Panginoong Hesus, tama ba? Oo. Sa isang regular na simbahan, namumuhay ka sa isang siklo. Nagdarasal ka, iniisip na, patatawarin ako ng Diyos. At pagkatapos, ay gagawin mo ulit ang kasalanan. Isa itong walang katapusang siklo. At isa itong masamang siklo dahil hindi ka dinadalisay o pinupungusan at nakataya ang kaligtasan mo. Isinusugal mo ito. Pero kapag dumadalo ka sa mga pagtitipon sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, nararanasan mo ang kanyang mga salita. Lahat ng kababalaghan, himala, at misteryo mula sa kapanahunan ng biyaya, ipinapaliwanag sa atin ng malinaw ng makapangyarihang Diyos ang mga iyon. Dinadala niya sa atin ang katotohanan at ibinubunyag ang kanyang diwa. At iyon ang mga katotohanan kailangan nating isabuhay. Ngayon, mahahanap mo na ang katotohanan, tama? Oo. Tiyak, tiyak. At nagagalak ako sa prosesong ito. Kapag hinahanap mo ang Diyos at ang kanyang liwanag, at dumaraan ka sa sarili mong mga pagsubok at kapighatian, kung talagang sasandig ka sa mga salita ng makapangyarihang Diyos at hahanapin siya, hahayaan niyang matagpuan mo siya. At iyon ang pinakamaganda at pinakamainam na bagay na magagawa natin. Amen. Sa pamamagitan ng live coverage ng ating mga reporter ngayon sa Buhay Iglesia sa 2 iglesia sa New York at Pennsylvania, nakita natin na ang mga Kristiyano ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay narinig ang mga pagbigkas ng banal na espiritu sa mga iglesia at tumatanggap ng patuloy na panustos at patnubay ng mga salita ng Diyos. Ang kanilang mga pusong hungkag ay nakatanggap ng sustansya. Ang kanilang mga puso ay puno ng tamis at hindi na sila naliligaw o nalilito, ni hindi na nila hinahangad ang makamundong kalayawan at mga bagay na nakagigising ng pandama. Naramdaman nila mula sa kanilang mga puso na tanging ang mga salita ng Diyos ang makalulutas sa lahat ng problemang kinakaharap ng sangkatauhan at sa pamumuhay lamang sa harap ng Diyos nila matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Bueno, iyan ang lahat para sa araw na ito. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.